is this your first time buying a car or Pang-apat na beses na po, pero sa Facebook lang po ako na biktima ng ganyan. gamit mo ng 11 months? Tama, wala ka naging problema. March 17 po, mga 10 a.m., may kumakatok po sa bahay. Ang hinahanap pong pangalan is Jojo. Kung familiar daw po ba ako na may problema yung sasakyan, may utang sa bako, sabi ko hindi po. Hanggang sa pinapirma po nila ako ng voluntary surrender. Wala po akong nagawa, iyak lang po ako ng iyak. Ikaw nang ipit, ikaw na nga nagbayad ng buo, sila pa yung nagtakbo dun sa bangko ng pera, which is hindi mo kasalanan. Ni-reach out mo ba yung pinagbilhan mo? Opo, ang sabi po nung pinagbilang ko po, wag daw po siya ang habulin ko. Huwag daw siya habulin, kundi yung ahente niya. daw po. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Biktima po ako ng pangloloko, bentahan ng sasakyan. Hindi ko po akalain na may problema po siya sa bangko. At nung pong time na March 17 po, nagulat po ako, may kumakatok po mga taga-bangko sa bahay namin. Ang sabi po na may problema yung nabili kong kotse. Pinaliwanag ko po sa kanila na paano po magkakaproblema yung nabili kong kotse kasi po nasa akin naman po lahat ng papers niya, no? ORCR, deed of sale po nung kotse. Hanggang sa sinabi po nung taga East West Bank, tinignan po yung mga papers na hawak ko na peke po yung CR. Ngayon ma'am, gusto ko muna tanungin, no, ito bang sasakyan ay finally pay mo ng cash the moment na nahanap mo sa FB Marketplace? Yes po, cash ko po binili dun sa may owner po sa bahay po nila mismo yung naging transaction po namin. Okay. Ngayon ma'am, ito bang usapan niyo sa Facebook Marketplace? Paano mo sila nahanap? As in, nagsuscroll ka, sinadya mo talaga hanapin yung sasakyan? Yes po, nag-i-scroll lang po ako hanggang sa nakita ko po unang sasakyan is yung Kia po na brown. Yun po yung unang ini-inquire po. Sabi po ng ahente, sold na po, may kausap na daw siya. Ngayon po, ang in-offer po niya sa akin, yung Nissan Almera po na white. Sa kaibigan daw po niya yan. So yung itong binabanggit mong sasakyan na puti na kotse, ito ay ahente nagbebenta. Ngayon, through the ahente, nakilala mo kung sino yung May-ari po. may-ari ng so-called na sasakyan. Paano ba yung naging dynamics ninyo between you and the agent and nitong may-ari? Bali, pinapunta po ako ng ahente sa bahay po nung may-ari. Tapos doon po kasama ko po yung mekaniko, tinignan po ng mekaniko kung okay po yung sasakyan. Hanggang sa nakita po namin na marami pong mga gas-gas, bangga, may mga check engine din po. Pero ang sabi po ng mekaniko, madali naman daw po na napalitan daw po ng pyesa. Sinubukan mo ba o tinignan mo ba muna yung papeles, background check regarding sa history ng sasakyan bago ka pumasok doon sa transaction na yun? Yes po, tinawag po ko po sa kakilala ko po sa LTO na wala naman daw pong alarma. Ang paliwanag po ng ahente, ayon sa papel po niya may nakalagay na income purge, pero fully paid na daw po yan. Hindi lang daw po naasikaso nung may-ari, ng first owner kasi nasa Amerika na daw po. Okay, yun ang sinabi sa iyo na naka-encumbered pa yung sasakyan dahil abroad Opo, nasa abroad po yung first so-called owner may-ari. po. Ngayon ma'am, hiningi mo ba, kasi sa alam ko, once matapos na yung pagbabayad ng isang sasakyan, ay meron tayong certification or if I'm not mistaken, parang chattel mortgage or something like that, certificate, na nakukuha, na papakita mo doon sa LTO na fully paid na yung sasakyan, yung LTO magpa-process at sabihin na hindi na encumbered yung sasakyan. Wala po silang binigay po sa akin na papers. Pati ba CR binigay ba sa'yo? Opo. Binigay sa'yo CR tsaka OR, Opo. original copy. Yung halagay po siya na income purge, pati po deed of sale. Okay, gusto ko muna tanungin, ito bang OR at CR, pina-verify mo na din sa LTO? Yes po, tinawag ko po ang... Anong sabi nila? Wala Legit daw yung sasakyan? Opo, wala daw pong alarma. Hindi, pero tinanong ko lang is if legitimate ang papeles na ibinigay sa'yo. Hindi ko po siya naitanong sa LTO kung legit po yung mga papers. Ang tinanong ko lang po kung may alarma po yung sasakyan. Pero ito naman, kung sakaling sino pa rin ang naka-registered owner ng said na sasakyan? Yung pa rin po, yung first owner po, yung Jojo Solano. Pero I think pinakita tayo dito sa ating screen kanina na graphics na fina-flash. Itong, pakita ka natin, yung sa East-West na nakapangalan yan, is encumbered to East-West Banking Corporation. Nalaman nyo ba yan? Opo, pinaliwanag po ng ahente na wala naman daw pong problema kasi fully fit po. Kasi nga daw po, Sinubukan nyo ba itawag dun sa East-West Bank? hindi ko po naitawag din. Hindi nyo na naitawag. Well, okay lang naman. Matanong ko lang ma'am, is this your first time buying a car or... Pang-apat na beses na po, pero sa Facebook lang po ako na biktima ng ganyan po. Okay. Itong unang tatlong sasakyan na binili mo, saan mo nabili? Puro sa mga car depot po. Sa mga car depot, mga second-hand car Yes depot. po, puro second hand.
Ngayon, pagkatapos mo nalaman na encumbered, yan ang rason nila, nagamit mo ng 11 months, tama, wala ka naging problema. Paano mo naman nalaman ngayon na ito pala ay hinatak ng bangko, ito pala ay may mga problema? March 17 po, mga 10 a.m., may kumakatok po sa bahay. Ang hinahanap pong pangalan is Jojo. Ako naman po, hindi ko naman po masyadong familiar yung pangalan kasi hindi ko naman po lagi tinitingnan yung ORCR nung sasakyan ko sino po. Sabi niya, si Jojo Solano. Sabi ko, wala po ka ako nakatira dito. Sino ang pumunta? Parang collection. Kung familiar daw po ba ako na may problema yung sasakyan, may utang sa bangko, sabi ko, hindi po. Kasi kung may problema po yun, hindi ko na po para kuhanin po. Tapos hanggang sa pinapirma po nila ako ng voluntary surrender. Wala po akong nagawa, iyak lang po ako ng iyak. I mean, on that part naman, ma'am, tama naman din ang inyong ginawa na voluntary surrender. Kasi it's the property of the bank, no? It just so happen na tayo yung parang naipit, parang ganun na nangyari. Ikaw yung naipit, ikaw na nga nagbayad ng buo. Sila pa yung nagtakbo dun sa bangko ng pera, which is hindi naman ikaw, hindi mo kasalanan. Nalaman mo yung insidente na yun because of the bank. Ni-reach out mo ba yung pinagbilhan mo? Yung ahente at yung nagpakilalang may-ari? Opo, nung nalaman ko po na dinala po, kasi pinuntahan po namin Ito sa... pang nagbenta sa'yo ay yung Jojo? Hindi. Hindi po, So, iba pa to? iba po. Anong explanation nila dun sa nangyari sa'yo? Tinawag ko po, sabi ko nandito po ako sa bodega ng bangko po para confirm ko lang po talaga na doon po talaga dinala. Sabi ko, kala ko po ba walang problema po to, fully paid po to, na hindi lang po naasikaso nung may-ari yung... Anong sabi? Ang sabi po nung pinagbilang ko po ng Alan San Pedro, wag daw po siya ang habulin ko. Ang habulin ko daw po yung ahente. Sabi ko, ano po nga habulin ko sa ahente? Hindi naman So, po ang sinasabi ng nagpakilalang may-ari ng sasakyan is wag daw siya habulin, kundi yung ahente niya. daw po. With that said, nakita ko na kung saan yung naging problema, no, na kung saan yung tao hindi na inaako yung kanyang kasalanan dun sa pagbenta ng sasakyan. But then at the same time, ma'am, siguro para maiwasan yung mga ganitong klaseng problema, mas mag-iingat tayo sa susunod. Nakuha mo naman na anong dapat mga hahanapin, anong mga dapat tawagan, paano maniguro lamang. Kasi kung kunwari ako, ma'am, sabihin natin, binibenta yung sasakyan, encumbered pa rin, hindi ko tatanggapin yung rason na kesyo na sa Amerika. So, paano kung gusto ko ilipat yung pangalan sa akin? Di ba? So, siguro, ma'am, sa susunod, parang serve as a lesson ito. But at the same time, meron tayong susubukan na gagawin na remedy on what we can do. Attorney Batas, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa mga kababayan nating nasa pambansang sumbungan ng Bitag. Diyan po sa ganyang sitwasyon, ang hahabulin na lamang po talaga nito pong complainant natin dito sa pambansang sumbungan, yung pong ahente o kung sino man yung kausap niya ng direkta na nagbenta sa kanya nito pong sasakyang ito. Bakit po? Lumilitaw po kung talagang may mga papeles at nagsasabing yan ay narimatang muli ng bangko dahil sa hindi pagbabayad nung napagkasunduan nung unang bumili na bayad buwan-buwan, nasa karapatan nga po ng bangko yan, lalo na kung meron na po itong kautusan ng hukuman na nagsasabing pwede nang hatakin ng bangko na nagpautang yung sasakyan. Ano po ang mga remedyo, Ginoong Carl Tulfo, bago magkaroon ng ganitong bilihan, lalo na po kung segunda mano? Yung pagbili po ng segunda mano, napakasalimuot kasi kailangan po verifikahin sa Land Transportation Office kung yung ipinapakitang mga dokumento, yung CR, Certificate of Registration, o OR, Official Registration Receipt, may kinalaman po yan yung buwan ng o di kaya taunang pagbabayad ng mga lisensya, license fees. Tunay at totoo at hindi falsifikado yung inihaharap. Pagkatapos po niyan, dadalhin pa rin yun pong mga papeles na yan sa CHPG or PNP Highway Patrol Group. Dahil titignan po ng Highway Patrol Group ng PNP kung yung sasakyan niyan naka-alarma ba sa kanila, meron bang nagrereklamo na yan ay nakarnap sa kanila o nakuha sa kanila, mga ganon. At pagkatapos, ipagbabawal po natin, Ginoong Carl Tulfo, yung pong pagpayag ng mga bumibili ng segunda mano ng blankong deed of sale. Bawal na bawal po yun. Dahil una, hindi natin alam kung yung nagbebenta sa atin tunay na siyang may-ari. Pangalawa, hindi natin alam kung yung pirma na nakalagay dyan sa blankong deed of sale ay falsifikado o hindi. Lagi pong makakabuti, kailangan pong tiyakin na yung katransaksyon o di kaya kausap sa bentahan ng segunda manong sasakyan
yung pong may-ari talaga, Ginoong Carl Tulfo. Meron pong obligasyon, yan pong nagsasabing siya ang may-ari, lalo na at siya po ang nakatanggap ng pera. Lilitaw po kasi siya ay bahagi ng transaksyon na dapat managot. Obligasyon po yan ng isang nagtitinda o nagbebenta ng anumang gamit. Obligasyon po ayon sa Kodigo Sibil ng Pilipinas, yung pong tinatawag na obligations of the seller, yung representations and warranties. Yung pong warranty na binabanggit ng Kodigo Sibil sa mga nagbebenta, pinatutunayan nila na sila may-ari, ipinagbibili nila yung ari-arian sa ibang tao ng libre o walang pananagutan sa iba. At yan ay malinis na bentahan. At dahil hindi po naganap, Ginoong Carl Tulfo, na malinis ang sasakyan, may problema pala yung pong may-ari, nagpakilalang may-ari na tumanggap ng pera, may pananagutan po siya, both civil at criminal. Civil, para po ituloy ang transaksyon o di kayo soli ang pera. Criminal, kasama sa panlilinlang kung sakasakali. Ginoong Carl Tulfo. So with that said, Attorney, moving forward, anong magagawa natin? Kasi also nakikinig din yung HPG dun sa kabilang linya. Ano pong recommendation niyo, Attorney, moving forward para dito kay ma'am? I know na yung chances, I mean, real talk naman siguro, chances of possibly mabawi yung pera is idadaan talaga sa hukuman. So, ano po masasabi ninyo, Attorney? Well, yun po yung mahalagang kalagayan ito pong ating complainant. Sapagkat sa kasalukuyang kapanahunan, kung talagang may mga papeles at dokumento po na nagsasabing rematado ng bangko, hindi na po natin mahahabol talaga. Ang mahahabol na lang yung pera, pero ang problema po ng ating complainant, may pera pa ba na maisosoli sa kanya? So, either magsampa nga siya ng kaso para nang sa gano'n ay mahabol, or ilista na lang po sa tubig sapagkat mahirap namang magtapon ng pera para po sa labanang magkakatagalan pa. Ginoong Carl Tulfo. Alright. So with that said, Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo. Maraming po, Ginoong Carl Tulfo, sa inyong pagbibigay daan sa paglilingkod kasama ang batas. Magandang araw po. Kausapin natin ngayon si Police Executive Master Sergeant Edison Manocom ng Chief Clerk Investigation Section ng HPG Bulacan. Sir, ano pong magagawa ng ating HPG tungkol dito sa nangyari kay Ma'am Ashley Aning kung saan ay binentahan siya ng sasakyan through a certain platform online on social media. Tapos so happens may problema yung sasakyan. Sir, is there possibility na pwede kayo makapag-assista sa pag-imbestiga yung mga ganitong klaseng estilo para maiwasan sa susunod? Yes po, Sir Carl. Maaari po namin maimbitahan si ma'am na pumunta po sa aming opisina upang makapagpila po ng complaint sheet. At amin po siyang sasamahan sa bahay po mismo ng nagsasabing may-ari. Papadala po namin ng demand letter. Demand letter na ibalik po ang pera po na pagkakabili po ng sasakyan. Kung yun naman po ang alibay niya na ang ahente po ang habulin, ikasama po siya sa transaksyon. Tama. Yan po ay estafa case by use of deceit o panloloko at panliling lang po. Kasi siya po mismo nagsasabing may-ari, dapat alam niyo po ang istorya ng kanyang sasakyan. Tama. Okay. So, with that said, sir, pretty much established naman on your end and we hope and asahan namin na mag-iagaran aksyon ng inyong tanggapan dyan sa HPG. Maraming salamat po sa inyo, Sir Edison. Salamat po, sir. Alright. So, ma'am, nakuha mo naman na, no? So, we got it from the legal aspect. Tsaka doon naman sa law enforcement side. Sabi naman ni Sir Edison, there's a process na gagawin. Kaya yun ang susundin natin. I mean, I wish you the best of luck, ma'am, dun sa paghahabol in regards dun sa case mo. Again, maganda naman din ang panood ng ating mga kababayan kasi kahit naman din ako, kahit maraming tao, nagtitingin sa mga Facebook Marketplace, titingin ng mga iba't ibang kotse. But this serves as a lesson para sa lahat ng mga nanonood na mag-iingat pagdating sa mga transaksyon. So ma'am, sana maging lesson din yung una, maniguro sa papel sa sasakyan, maniguro sa deed of absolute sale, maniguro sa lahat ng bagay. Kahit man sabihin natin may rason sila, i-check mo kung totoo yung rason eh. Alright? Para maiwasan po yung ganito. Kasi pagdating sa ating pagbentahan, mahirap magtiwala. Especially pagdating sa pera, usapan pera, mahirap magtiwala sa mga tao. Kasi ibang mga tao dyan, nanloloko talaga para sa pera. Intindihan mo? Yes. Sana nakatulong, ma'am, ang aming tanggapan sa inyo. And punta na lang din kayo dun sa office ni Sir Edison. And I will check also as well dun sa kanya pag-assist sa inyo. Thank you po, Okay, Sir ma'am? Carl. Thank you Alright. po. Maraming salamat sa inyo.
At dyan tayo nagtatapos dito sa sumbong na ito. Ito ang mas pinalakas sa pinalawak ng bagong pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk.